for the blood of Jesus Christ, save us from the world. Reviewing the footage. Suspect, you are deemed guilty. You're going to prison. Sir, totoo po ba na ninakaw niyo yung pera niya? Hindi po. Nagsisinungaling ka po ba? Wala kaming nakikitang mas malinaw na ebidensya. Kailangan namin ng mas malaki pa. Nandito po, meron po kaming CCTV footage na nung nanakaw po siya ng pera ni Sander. After reviewing the footage, suspect, you are deemed guilty. You're going to prison. Level 6 prison. You're deemed guilty, sir. Bye-bye. Please ready your seatbelts. We're ready to take off. And the date today is February 15, 2025 on a Saturday. We are proceeding to Terminal 2 for your proper disembarkation. Mabuhay! Please remain seated with your seatbelt securely fastened until the seatbelt sign is switched off. For an orderly disembarkation, we ask everyone on board to remain seated and await instructions for deplaning. Parang eksena mula sa massacre movie ang naratnan ko sa isang slaughterhouse sa Cebu. Nakabibingi ang pag-iyak ng mga kinukuryenteng baboy at umaalingasaw ang pinaghalong amoy ng tae, ihi at tugo ng mga hayop na kinakatay. Kung tutuusin, ito na ang pinakamagandang katayan sa buong lalawigan ng Cebu. Moderno daw ito dahil gumagamit ito ng mga makina sa pagkatay ng mga hayop. Matapos kuryentehin at punan ng dugo ang mga baboy, nilulubog ito sa kumukulong tubig bago ahita ng balahibo. Ang pagkatay ng baboy ay ginagawa mula alas 10 ng gabi hanggang alas 3 ng madaling araw para makaabot ang karne sa palengke bago mag-umaga. Kaya nagtataka kami kung bakit sila nandito. Alam ba ito ng mga magulang nila?
Bakit sila pinapayagang manatili dito? Gabing-gabi na at tila mapanganib ang lugar para sa mga bata. May mga mamang matador na may tato. Dala-dalawa pa ang kutsilyo na nakasukbit sa baywang. Walang tigil ang pagdanak ng dugo dito. Dito namin nakilala si Tikboy. 9 na taong gulang. Napapaligiran siya ng mga baboy na nakabitay nang una namin siya nakita. Nagtaka siya noon, tapos naaliw nung nakita niya ang aming kamera. "Huwag mo itong pansinin," sabi ko. "Gusto ka lang naming makausap." "Anong ginagawa ng mga bata dito?" Ibitay na ako nagskisa, dagang nga na balibo. Kiskis, kahit nga makuha. Pag nakabitay na ang baboy, nakatay ko yan kasi marami pang balahibo. Mahirap kasing tanggalan yan, lalo na pag tuyo. Binubuhusan namin ng tubig para mas madali. Ang mga batang matador ang taga-ahit ng natitirang balahibo ng baboy na hindi kayang linisin ng mabuti ng makina. Marami pang natitira, lalo na sa nguso, tenga at tiyan. Ayaw nang mamimili ang mabalahibong baboy, kaya talagang inuupahan ang mga bata para makinis ang balat ng baboy pag ibinenta. Magkano naman ang binibigay sa inyo? Wala ka nararisay. Wala, yan lang taba. Pag sinabi ng may-ari, sige, kumuha ka ng taba. Kukuha ako ng taba. Minsan, sinasabi ng amo ko, kumuha ka ng laman. Kukuha rin ako. Dun sa may liig. Pag sinabi niya, umuwi ka na, uuwi na ako. Yan lang ang trabaho ko dito, magdamagan. Buntagay. Walang tsak na sweldo ang mga bata rito. Pinapayagan lang silang humiwa ng konting taba, litid o laman sa inaahitan nilang baboy. Pero konti lang. Baka mahalata ng may-ari ng baboy o ng manager ng katayan. Yun lang ang bayad sa kanila. Ay, naid na. Kailangan matalo sa mga kutsilyo namin. Pag di mo hinasa, hindi tatalab pagdiwa mo sa taba at laman. Pagkuha ko ng litid, hindi maiwasan yung disgrasya. Dumiretso ang kutsilyo. Nasugatan ako. Pero hindi naman malalim. Anong kinamot mo dyan? Betadine, ginamot ng mama ko. Linagyan pa nga niya ng plaster. Sabi ko, tanggalin mo na lang ma. Maliit lang naman. Malayo pa yan sa bituka. Medyo ganis na eh. Pwede ka palang maaksidente dyan sa katayan? Naisla eh. Mataga ka na tumurag putaw. Sama. Aba, oo. Pwede kang madulas. Buksa ka ng bakal. Sugatan. Matalimsi ka ng tae. Mapasok. Kuhanin mo dali ba, murag init ba? Pasok ka dali. Mapasok? Saan? Mainit kasi ang baboy na galing sa stockyard. Kasi nilulublob ang baboy sa parang swimming pool na kumukulo. Eh, mainit na mainit yan. Pwede ka mapasok. Init kinasunod. Pasok ka dali. Ito lang ang pinag-iingatan ni na Tikboy at ng mga kasama niya. Ang huwag silang masugatan, madulas o mapaso. Ayaw din nila kapag masyadong malaki ang tinataboy nilang baboy galing sa stockyard. Kayang-kaya daw silang kaladkarin ito papunta sa katayan. Pag nangyari daw yon, para na rin silang baboy. Pag tumagal-tagal ka nga sa katayan, mapapansin mong kahawig na ng mga batang matador ang mga hayop na kinakatay nila. Yung isang ang kasama ni Tikboy, si Dio, hindi na tinigilan ng mga langaw. Halos wala kaming nalaman tungkol kay Dio. Mahiyain kasi ang batang ito. Panakaw lang ang mga kuha namin sa kanya at ayaw niyang magpa-interview. Ang alam lang namin ay 14 anyos siya at matador din sa ibang katayan ang tatay niya. Nandito si Dio gabi-gabi. Tagakatay ng baka ang amo niya, kaya dito siya sa bakahan, tumutulong sa iba't ibang gawain. Hindi mo akalaing may lakas pang ibubuga ang batang ito na halos butot balat na lamang.
Gaya ni Tikboy, wala ring tiyak na sahod si Dio. Ang kita niya sa magdamagang trabaho ay ang mga tabang nakadikit sa balat ng baka. Sa amo niya napupunta ang balat, sa kanya naman napupunta ang tabang nakadikit sa balat. Kaya pinagtsatsagaan talaga ni Diong hiwain ng blade ang taba dahil ito lang ang kita niya sa gabing ito. Bandang 3:00 na ng madaling araw, tapos na ang trabaho ni Dio dito sa Katayan. Sasabay siya sa motor ng amo niya papunta sa Carbon, ang pinakamalaking palengke sa Cebu. Tulog pa ang buong syudad. Malamig ang hangin sa umagang yun ng Nobyembre. Walang maisuot si Dio. Sa pagkakuba niya'y hindi ako magtataka kung may sakit siya sa baga o TB. Hindi ba nakakatakot magtrabaho sa gabi? Hindi naman. Maliwanag naman eh. Natatakot lang kami mahuli ni Victor yung negosyo namin. Si Sir Victor, yung nakasalamin, siyang nanguhuli ng mga negosyo namin. Pag nahuli kaming nagne-negosyo, papagalitan kami. Hindi na kami papapasukin doon. Doon lang kami takot na mahuli ang negosyo namin. Anong negosyo? Negosyo? Yung karneng binibenta namin, yun ang negosyo. Ito ang sinasabing negosyo ng mga batang matador. Sa 3 kilong taba na naipon niya sa Katayan kanina, kikita si Dio ng 70 pesos. Yun lang ang katumbas ng pagod at puyat para sa trabahong hindi nararapat sa bata. 4:00 na ng madaling araw. Habang unti-unting nagigising ang palengke, patapos naman ang araw ni Dio. Matutulog na siya pagkatapos niyang mag-almusal. Parang mga paniki ang mga batang matador. Gising buong gabi, tulog buong umaga. Gabi-gabi silang nasa Katayan, maliban na lang kung Huwebes Santo o Biyernes Santo. Dahil wala namang pasok sa gabi, lahat sila'y hindi na nag-aaral. Hindi pambihira ang kwento ni Dio. May ilang milyong Dio pa sa iba't ibang sulok ng bansa. Sa pagdating ng ating Panginoon, tayo'y haharap sa kanyang paghukom. Ilan ba ang iyong tinulungan? Ilan ba ang naligtas? Nang ikaw ay nasa lupa, ano ang iyong ginawa? At ngayon ang tamang panahon na ginawa ng ating Panginoon. Hindi niya mahihintulutan, mayroong hindi makahanap ng dakilang alay niyan, kaligtasan. Sa likod ng ating pangarap ay may mga naghihirap. Di mo ba iabot ang iyong mga kamay? Kung bawat isa'y mananalangin, tayo'y lumapit sa Diyos natin. Ang bawat isa'y pagpapalain. Sa pagdating ng ating Panginoon, tayo'y haharap sa kanyang paghukom.